Ngayong gabi, dalawang mangingisda patay sa banggaan sa dagat. Bigyan niya yung hustisya yung asawa ko, pati na yung pagmangkin ko. Ang brutal yung ginagawa nila eh. At sa pool sa video, babae kiniladkad ng motorsiklo. Ang dahilan, cellphone. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Abala sa pangingisda ang magtiyuhing Rene at BJ nang banggain sila ng isang pump boat sa Bohol. Si Rene, dead on arrival sa ospital. Habang ang pamangkin niyang si BJ, durog ng ulo ng matagpuan. Yung May 2, kinaumagahan, bigla na lang may nag-ano sa akin na yun ho yung sirene na daw, nasagasaan. Sa ganitong paraan, nalaman ni Ligaya ang trahedyang sinapit ng asawa niyang mangingisda na si Rene noong Mayo 2. Agad-agad napasugod siya sa pangpang ng dagat na pumapalibot sa maliit na isla ng barangay Malingin sa Bien Unido, Bohol. Bilisan mo daw kasi marami na siyang dugo yung mata niya, natanggal daw. Pagdating ko na lang doon, nakita ko na lang siyang marami siyang dugo. Kaya na-blackout ako, ma'am. Ay isip ko na ayaw ko pang mawala siya. Agaw buhay na si Rene, pero nagpupumilit pa siyang bumalik sa laot para hanapin ang 23 anyos na pamangkin, si BJ na kasama niya noon sa pangingisda. Dinala namin siya sa Bien Unido, sa pambut pa lang. Na siya, ma'am, nawala na siya ng malay. Tapos nagsabi niya sa akin, tatalong daw siya kasi hahanapin niya yung kasama niya. Sabi ko, ikaw muna unahin ko kasi yung isa, marami na naghanap. Sa biyahe papuntang ospital, nakapagkwento pa si Rene kung ano ang nangyari sa kanila ni BJ sa laot. Sabi niya, nag-ano daw siya ng gasoline doon sa tangke niya. Kilala mo ba kung sino yung sumakay ng triple engine? Sabi niya sa akin, ma'am, si Daga talaga niya. Habang papalapit sila sa ospital, palala naman ng palala ang lagay ni Rene. Umabot na sa puntong nagpaubayan na lamang si Ligaya. Sabi ko, pag hindi mo na kaya, huwag mo na kami alalahanin kasi malaki ng mga anak mo. Tapos sabi niya, yung mga anak mo, ipunin mo. Yung mga kapatid ko, ipunin mo. Hindi na daw niya kaya. Pagdating namin sa doon, Emilio del Valle, doon sa hospital. Tapos sabi ng doktor sa akin, ma'am, yung asawa mo pagdating dito, dead on arrival na. Makalipas naman ang ilang oras, nahanap din ng Coast Guard si BJ. Subalit, wala na rin itong buhay. Ang masaklap pa, basag ang bungo nito ng matagpuan. Mga 5 oras yata yun, bago nakita si BJ. Masakit naman, kalit kayo baka matay sa akong pagumangkod ba natukog, nilukso na siya. Sabi naman ng nakasaksi sa aksidente, hit and run ang nangyari kina Rene at BJ. At nakita raw mismo ng dalawa nilang mata ang nakadali. Kilala siya ng mga mangingisda sa lugar. Bantay dagat ko, no? Bantay dagat. Warde na siya. Lamuka kong panama, akong panagat. Karoon ang rifle sa Itogon, labay ng bulhuta. Ya, silang ag-ag naghaong. Pagkatungol, largo yung damag. Huwag panumilit, paghuman. Sabay sila, tala na lang ang patay, lang ang matay, managatay, lago sila ulis kang pamanog. Anak na ko, no, lang ang matay na, sinya kato si operator. Napakasakit para sa anak ni Rene at pinsan ni BJ na si Reniel ang nangyari. Lalo nang maramdaman niya mismo ang tindi ng tinamong mga sugat ng kanyang ama. At paghawak ko po sa dibdib, wala na pong buto. Sobrang lambot na po ang dibdib ng aking ama. Hindi na po makita ang kanang bahagi ng mata ng aking ama. Nakatakda pa naman sanang ikasal si Reniel. Siyempre, kasama sa plano ang pagdalo ni Rene at BJ. Pero ngayon, uunahin muna nila ang pagkamit ng hustisya.
masakit sa kalooban na nakita mo yung ama mo na gusto pang mabuhay, gusto pa niyang makita yung mga kapatid ko na makapagtapos ng pag-aaral po, ma'am. Marami siyang kagustuhan, ma'am, na hindi pa niya natutupad kasama kami. Kaya ang gusto ko lang kay Sir Rapi Tulfo, nagbigyan niya yung hustisya yung asawa ko, pati na yung pagmangkin ko. Masakit sa amin, wala siyang sakit, pero bigla na lang siyang binawian ng buhay. Sino nga ba si alias Daga na sinasabing bumangga sa bangka ni na Rene at BJ? Abangan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Bangka rin ang nakabangga sa magtsuhing mangingisda na sina Rene at BJ. Subalit, mas dihamak na malaki ito kumpara sa kanilang pump boat. Ang nakadali sa kanila, isang bantay dagat ng LGU. Kaya naman, ang mga pobreng kaanak ng biktima nag-aalala na hindi nila makamit ang hustisya sa malagim na sinapit ni Rene at BJ. Kasado na sanang lahat para sa kasal ni Reniel ngayong buwan. Siyempre, dapat kumpletong buong pamilya. Pero dahil sa karumaldumal na pagkamatay ng kanyang amang si Rene at pinsang si BJ, lahat ng plano napurnada. Papasboy daw si Reniel. Hindi siya nakakapag-isip o nakakilos na maayos pag wala ang kanyang tatay Rene. Hindi ako namuhay na hindi ako nakadepende sa'yo. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung ako ang magiging ama sa ating pamilya. Habang inihanda ang katawan ni Rene para sa lamay, nagdesisyon si Reniel na ipasuot na sa kanyang ama ang susutin sana nito sa kanyang kasal. Pagdating ko po ng ospital, pinakita ko sa mama ko na gusto kong isusuot niya sa darating na kasal ko, ma'am. Si BJ naman, pinakamaasahan, takbuhan, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi maging ng iba pang mga kaanak kapag may gusto silang ipagawa na dapat, pulido at mabilisan. Gusto ko sa akong pagumangko na pinabangon siya sa yung mga akong anak ba. Kung tabang po siya ganang pati ko may bugas, ano. Siya po yung paitig pumugas na may kaning makain namin ma. Pangingisda ang kanilang kinabubuhay, tulad ng halos 2,000 iba pang residente sa island barangay ng Malingin na matatagpuan itong kilometro mula sa pier ng bayan ng Bien Unido sa Bohol. Maliit pa kami ito ng binubuhay ng ama namin. Tapos ngayong nag-asawa na ako, ito pa din yung binubuhay ng pamilya ng asawa ko. Ang mga ginang ng tahanan, kadalasan, nag-aalaga naman ng baboy o kambing para pangdagdag kita. Pagmamalaki ni Ligaya, isa sa pinakamasipag na mangingisda sa kanilang isla ang 45 taong gulang na mister. 2 beses siya magpunta ng dagat. May pera na naman kami pambili ng bigas, pangmara ng mga bata, pangbaon araw-araw. Lagi niya kami tinitingnan kung ayos lang ba kami bago siya umalis. Tapos minsan sabihin niya, yung mga bata, alagaan mo. Sa araw ng libing ni na Rene at BJ, kita ang pagbabayanihan ng mga residente mula sa handmade na lapida, paghahatid sa kanilang huling hantungan, maging sa kanilang sigaw para sa hustisya. Pagpunta ng aming team sa police headquarters, naroon pa ang bangkang pangisda ni na Rene at BJ, pati ang umano'y nakabangga sa kanila. Kitang-kita na higit na malaki nga ang pump boat ng salarin. Sa salaysay ng mga nakakita, maging ni Rene mismo nung itinakbo siya sa ospital, isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit. Ang operator pangagdaga, bantay dagat ko no, warde na siya. Sabi niya sa akin, ma'am, si Daga talaga. Ang masaklap din kasi sa nangyari, hindi man nang huminto ang pump boat nang umano'y bantay dagat para tumulong sa kanilang nasagasaan.
On the record, walang task force na nagrubing on that week. After that happened, sinabihan ko yung mayor ng Binunido to give you my commitment na walang order na ganon, ay yung PNP ng Binunido mag-conduct ng investigation sa mga task force ko. The case was already filed and I already promised to the barangay officials and to the victim na if ever makuha natin kung sino talaga, ipakulong natin to give the justice sa biktima. Pero ang mga pulis, tumanggi munang pangalanan ng mga salarin. Bagamat ilan daw sa mga ito nakasuhan na. Ang na-filean namin actually is 3. So may sinasabi pa, tinatawag pa tayong Jando na 2. So total of 5. Pero ang identified namin is 3, so silang 3 ang nakasuhan. Pero nakasuhan pa rin yung later to be identified. As for the development sa case, actually ngayon is naana sa Provincial Prosecutor's Office. So sa amin is mag-antay lang kami for warrant arrest and after that mahuli na ang mga suspects natin. Idinulog na rin namin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sitwasyon. Nasa batas kasi natin na 0 to 15 kilometers ay municipal watershed. Ibig sabihin, saklaw yan ng lokal na pamahalaan. Bigyan namin ng livelihood package yung yung bilda, yung pamilya ng namatay. At meron kaming scholarship program, so ipa-prioritize din namin yung bata. Para kay Attorney Rob Gozun, tanging murder ang dapat na ikaso laban sa lahat ng sakay ng pump boat na nakapatay sa mga mangingisdang sina Rene at BJ. Yan ay lalo't nakapagbigay pa ng salaysay si Rene bago siya pumanaw. Sa maraming dahilan. Unang-una na dyan ay ang paragraph 1 ng Article 248 ng ating revised penal code that if a person uses means or persons so as to ensure or afford impunity, ay pasok ho ito sa murder. At bago ito namatay, ay nakapagbigay pa ng kanyang mga salaysay na napakatibay na ebidensya ang dying declaration. Sa ngayon, tanging dasal ng pamilya ni Rene at BJ, maging ng mga kapwa nila mangingisda sa barangay Malingin, ang makamit din nila ang hustisya. Asahan po ninyo na aming tututukan ang kasong ito upang masigurong tunay na mapanagot ang mga salarin. Susunod, ang kwento ng babaeng online seller na kinaladkad na motorsiklo sa Quezon City. Ang sospek, katransaksyon ng biktima. Sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Paalaala sa mga online sellers, mag-ingat po sa inyong mga makakatransaksyon. Nagbenta lang ng cellphone ng 25 anyos na si Janine para may pambayad sa eskwela. Subalit, minala siya dahil scammer ang kanyang buyer. Madalas itong eksena sa pelikula. Pero ang video na aming ipinapakita, aktwal na nangyari sa Quezon City nito lang April 20. Sa mga kuha ng CCTV, kitang-kita may taong kinakaladkad ang motorsiklo mula North Avenue hanggang sa Philem Homes. Ang biktima, isa palang babae. At mahigit 1 buwan matapos ang insidente, patuloy ang kanyang mga bangungot. Minsan pumapasok po kasi sa panaginip ko yun. Yung nangyari po sa akin na nakaladkad po ako. Sana hindi ko po binenta. Sana nung marami nang binigay na sign si Lord, di na po ako tumuloy. Nagsimulang lahat sa post na ito ni Janine sa Facebook Marketplace noong April 15. Ibinibenta niya ang kanyang cellphone sa halagang 21,000 pesos para sana sa eskwela. Sapat na pambayad na po yun sa graduation ko po, tsaka sa tuition fee. Makalipas ang 4 na araw, sa wakas, may nag-message ng buyer. Isang lalaki na nagngangalang Anthony J. Milan. Tumawad pa nga raw ito. Kalaunan, kinagat na lang ni Janine dahil kailangan niya ng pera. 18.5 po yung napagkasunduan po namin. Nagkasundo silang mag-meet up sa terminal ng P2P bus sa North EDSA. Pagdating doon,
kung ano-ano pa raw ang ipinapagawa ng buyer na si Anthony kay Janine. Inabot ko po yung cellphone para i-check niya. Pero sabi niya, i-reset ko daw po muna. Maya-maya, binag niya po agad yung cellphone. Binuksan po niya yung bag niya. Akala ko po pera aabot. Helmet po. Di ko rin po alam. Sabi niya, samahan mo na lang ako mag-withdraw muna kasi wala akong cash dito. Aminado si Janine. Kinutuban na siya ng di maganda sa mga ikinikilos ni Anthony. Pero hindi na siya makapalag dahil hawak na ni Anthony ang kanyang cellphone at hindi pa ito nakakapagbayad. Pagkaangkas ni Janine, tila nagkatotoo ang mga masasamang hinala niya. Gusto ko pong tumalon, gusto kong sumigaw, pero wala pong lakas. Pagdating po namin sa China Bank, inikot niya po ng konti yung motor. Tapos pagbaba ko po na yun, bigla na pong inayos yung side stand niya. Tapos hinarurot niya po yun. Yun po yung na po ako, napasabit na po ako nun eh. Pakiramdam daw ni Janine, tila buong araw siyang kumapit sa motorsiklo ni Anthony habang umaandar ito. Hanggang sa tadyakan siya ng kawatan na buyer at kumaripas na ito palayo. Buti, agad naman daw may dumating na saklolo. Akala ko po talaga patay na ako eh kasi nag-blackout po yung paningin ko po. Nakalakad pa po ako nun sa gilid bago ko po nakita namin dumudugo na po pala yung paa ko. Lumapit po yung MMDA, doon po ako na first aid po. Pero tumanggi na si Janine na magpadala sa ospital sa takot na baka mapagastos lalo. Nagpahatid na lamang daw siya sa Timog kung saan sinundo siya ng kanyang kinakasama at ng lola nito. Saka sila sabay-sabay na nagpunta sa Masambong Police Station para magsumbong. Doon pa lang napilit si Janine na magpa-ospital para sa medico legal at para makakuha rin siya ng medical assistance. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na notorious na palang scammer itong nagpapakilalang bilang si Anthony J. Milan sa Facebook. Nakikipag-coordinate din po kami, ma'am, dun sa ibang district, sa ibang numbered police stations natin kung meron pong pagkakakilanlan na similar po kay Anton J. Milan po. Nagtaas na ang inyong lingkod ng 500,000 pisong pabuya sa sino mang makakatulong sa paghuli sa notorious na mandurukot na kilala bilang Anthony J. Milan sa Facebook. I'm very sure yung pangalan na yan, alias lang niya yan. Pero go ahead and investigate anyway. Gamitin niyo po yung sabi niyo cyber warrant para matunton. Matuntun pa kaya ang rider na kumuladkad kay Janine at tumangay sa kanyang cellphone? Abangan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Dobleng pasakit ang dulot kay Janine ng scammer na umiskapo. Dala ang pinaghirapan niyang cellphone. Dahil sa pagkaladkad sa kanya sa motorsiklo, hindi na nga siya makapasok. Problemado pa siya sa kanyang mga gastusin. Kinaladkad niya po ako mula China Bank hanggang dun po sa may footbridge ng PhilAm. Dun po ako naiwan nung tinadyakan niya daw po ako, kaya po ako napabitaw. Akala ko po talaga patay na ako eh. Malalim na paltos at paso sa binti at paa. Mga pasa at hiwa sa kamay at braso. May sugat pa siya sa ulo at may bahagi sa katawan na tinahi. Ganyan katinding inabot ni Janine Balanza matapos kaladkad ng motorsiklo ng bogus na buyer. Ngayon, hirap pa rin makalakad si Janine. Si Lola Zenaida ang nagtiyatsagang mag-alaga sa kanya. Lola siya ni Kenshin, ang kinakasama ni Janine, na sumugod nung danasin niya ang karumaldumal na kalbaryo. Hindi siya na makalakad, hindi na niya maitungtong ang kanyang mga talampakan sa sakit ng kanyang mga sugat na natama. Masakit sa akin. Nagpupuyos pa rin sa galit si Kenshin sa tuwing babalikan ang nangyari. Aminado si Kenshin, napakaaga nilang nagka-baby ni Janine. Buti na nga lang, nakasuporta kahit papaano ang kanilang mga pamilya. Kaya nakapag-aral pa sila. Simpleng paraan na nga lang sana yung pagbenta ng cellphone para makatulong sa mga gastusin si Janine. Pero napurnada pa. Sobrang sakit po nun. Kahit na hindi na babalik yung mga nawala sa kanya,
Sana mapagdusahan niya yung ginawa niya sa partner ko. Ang nanay ni Janine na si Emily, nasa Nueva Ecija pa raw nang malaman ang nangyari. Isa lang din ang panawagan niya. Pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa anak mo. Kasi lumiliit lang yung mundo niya. Yun inilapit ko agad kay Sir Rafi. Sobrang salamat ko rin po kasi nabigyan agad ng tulong yung anak ko. Ngayon, burado ng account ng suspect at hindi na rin siya makontak ni Janine. Pero may lead na ang mga pulis, lalo't lumalabas sa investigasyon na hindi lang pala si Janine ang nabiktima nitong viral na kawatan. Meron po tayong kinoconsider na mga location po, ma'am, ng possible na residence ng tao. Sa motor po, ma'am, kina-countercheck din po nila kasi yung possibility po na baka ibang motor na naman ulit yung gagamitin. Nakikipagtulungan na rin ang ating kapulisan sa DICT para matrace ang suspect. With the help of ng mga mobile network operators natin na meron na tayong kasunduan, matitrace natin kung saan ginagamit itong phone number na to. So, specific location, kanino nakaregister itong phone number na to at kailan huling nagamit itong number na to. Tiwala naman ang mga otoridad na sa pamamagitan ng 500,000 pesos na patong sa ulo na ipinataw ng inyong lingkod sa suspect, masasakote nito sa lalong madaling panahon. Para alalayan si Janine at ang kanyang mag-anak habang siya ay nagpapagaling. Naghandog na rin tayo ng groceries at school supplies na siguradong mapapakinabangan nila ngayong pasukan. Pero hindi pa rin halos makalakad si Janine matapos ang insidente. Kaya para mas mapadali ang kanyang pagkilos sa araw-araw, binigyan na rin natin siya ng wheelchair. Hindi na rin niya kailangan pang problemahin ng cellphone na ninakaw sa kanya sapagkat binilan ko na rin siya mismo ng brand new na cellphone na kapareho ng modelo ng nakuha sa kanya. At hindi na niya ito kailanganin pang ibenta muli dahil sinagot ko na rin ang balanse sa tuition at graduation fee ni Janine na 15,720 pesos. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa tulong po na ibinigay nyo, lalong-lalo na po sa reward na ipinatong nyo po sa ulo niya para mahuli po siya. Maraming salamat din po, Sir, sa binigay nyo pong tulong sa akin sa cellphone po, sa wheelchair, sa tuition fee ko po, tapos po yung binigay nyo pong regalo. At dinagdag nyo pa po itong grocery, Sir Rafi. Maraming salamat po. Tsaka po sa school supplies po para sa anak ko na papasok po ngayong June. Maraming salamat po. Thank you, Sir Rafi. Thank you, Sir Rafi. Congratulations sa iyong graduation, Janine. At dasal ko ang tuloy-tuloy mong paggaling. Ang akin naman babala sa suspect. Saan ka man magtago, siguradong maabot ka rin ng mahabang kamay ng batas. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kapag tulog ang mga bata, gumagawa sila ng basket bilang kabuhayan. Kasalukuyan, 1 taon at saka 5 buwan na sila ngayon. Mula nung July, masakitin po sila. Tapos, pagka nagkasakit yung isa, silang 3. Kuminsan, pagka nagpapatubo ng ngipin, sumasakit yung ulo, masakit ang ulo, ay may sinat-sinat, tapos kuminsan, inuubo. Ang mahirap talaga sa kanila yung laging iyakin, tapos ang gusto lagi yung nasa galaan, tapos hindi ko namin alam kung anong gusto lagi yung nasa labuyan. Nung Mother's Day, nag-decide ako na mag-post ng isang Mother's Day post dun sa Facebook page namin, sa Baby Bundles PH. And nakita ko na nag-comment si Sir Mondi from TV5. Sir Mondi was reaching out for a mother na nag-ask ng donation for her triplets. It's an opportunity for me to share our blessings from the business.
Yung brand ko kasi is from a personal experience kasi siya. Kaya naman, nung nag-reach out sa akin yung TV5 for a donation, hindi ako nagdalawang isip na tumulong. Rapitol po, maraming salamat po. Kaya sorry po, at saka pasensya na po kung sakaling nabanggit po yung pangalan. Parang kayo pong nasisi ng mga tao. Hindi nila alam na ang staff po ninyo ang nagkulang. Tsaka maraming salamat po dahil nabigyan nyo kaagad ng pansin ang aming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa baby bundle na binigay po sa amin. Kaya maraming salamat po sa tulong po ninyo.